Hello po, mapagpalang araw kaibigan. Pakinggan po natin ang isang vlogger na si Arman Din sa kanyang pagsasalita tungkol dito sa pagmamagaling ng isang senador ngayon na walang iba kundi si Rodante Marcoleta. Si Rodante Marcoleta po ay isang miyembro ng Iglesia ni Cristo na tatag ni Yumao Felix Manalo na Antikristo. Sa kanila pong batas, bawal ang isang miyembro ng INC na sumali sa politika. Pero yung batas na yon nabali nang dahil sa pagpasok ni Ginoong Rodante Marcoleta sa politika. Walang nagawa po ang pamunuan ng INC. Ibig sabihin, sarili nilang batas. Tandaan nyo, batas nila kaya palang baliin ng isang abogado. Abogado po kasi si Rodante Marcoleta. Pero ang problema sa kanya, hindi niya po ata alam ang batas. Yan. Napanood ko yan 2 beses sa noong kongresista pa siya. O naging kongresista siya ng party list ng Iglesia ni Cristo. Noong una, gusto niyang ipakontempt si Bunyog, Atty. Enzo. So napahiya siya doon sa kongreso. Napahiya siya, hindi pa tapos ang hearing, lumayas na siya. Tapos sa isang pagkakataon naman, inimbita nila yung Coast Guard. Yung Commodore ng Pilipinas ng Coast Guard. J. Torion basta si J. Ngayon, sa isang pagkakataon, ang sabi niya kay J, sa Philippine Coast Guard Commander ay Commodore, bakit di mo ko pinagtanggol, sabi niya. Alam niyo po ba ano sinabi ni Commodore J? Minsan tinawagan mo ko sa telepono, minura mo ko. Palamura pala ito. Binulgar mismo sa Kongreso. Gusto niyang ipakontempt si Commodore J. Hindi na naman siya umubra. Napahiya na naman siya sa kanyang kapwa mga kongresista. Hindi pa tapos ang programa, lumayas na siya. Yan, ang pinagmamalaki yata niya yung kanyang pagiging abogado. Ngayon, pakinggan po ninyo ang isyu sa sose ng COMELEC. Kung paano niya binabaloktot ang batas at ang gusto niya, masunod ang gusto niya. Alala ko pa nung nabubuhay si Senador at Mayor Alfredo Lim. No one is above the law. Okay, pakinggan po natin si Din. Ito kanyang pagsasalita. Si broadcaster. Yan. Buenos días, damas y caballeros. Ayan, yari ang sinasabing genius daw sa batas. Ang sinasabi half-baked daw. Half-baked yung paulit-ulit na sinabi. Half-baked daw yung impeachment complaint na ginawa na ipinail ng Kongreso laban kay Sara Duterte. Yung pala, ang half-baked or half-truth or clear lies ay ang statement of assets, statements of expenditure, statement of contributions and expenditure, SOSE, ang peke, ang half-baked, ang lies. Yan ang sitwasyon ngayon kung saan naroon itong si
kung magaling daw na another legal eagle or legal genius. Kagaya sa idol niya si Duterte parati nagyayabang na legal genius. Pero saan na siya ngayon? Minsan nasosobrahan yung kagalingan sa batas kasi nagiging abusado ka, akala mo na beyond the reach of the law ka na. For example ito, siya mismo umamin, nagsinungaling siya. Siya mismo umamin na 50 million plus lang ang net worth niya. Pero 51 million in 2025. Pero gumasta siya para sa campaign 112 million. Ang idiniklara niya, wala na contribute sa kanya. Pera niya. Paano nangyari yun? Gumasta siya ng doble kaysa sa yaman niya. Normally, sa mga nakikilala kong mga politiko, naging kliyente ko na sa kampanya ko, Tin and Kings Communication, kung saan ako ang President and CEO. Normally, kung may mga mayaman ako, let's say bilyonaryo, gagasta sila mga 100 million, ganun. O kung ang yaman nila mga 500 million, gagasta lang sila ng mga, 50 million. Sabi nila mataas na yung 70 million. Kumbaga, maiwan pa rin, hindi mo isusugal lahat. Hindi nga umaabot ng 50%. Bira, meron umabot ng 50% na binibenta yung bahay at lupa, ganun. 50%, pero pinakasugal na yun. Mostly mga 30% lang. Kung 200 million ang yaman, ang sabi niya, hanggang 40 million na ako, ganun. O hanggang 60 million na ako, ganun. Pero hindi mo itataya yung future ng mga anak mo at pamilya mo sa isang kampanya lang. Pero meron sumusugal talaga, nagbebenta ng mga ari-arian at bahay. Pero yung sugalero talaga, mga 70% ng yaman. Pero hindi doble sa yaman. Hindi doble sa yaman. Kung 50 million ang yaman mo, although peke ito, siguro mataas na yung gagasta ka. Kung sugalero ka talaga, mga 40 million. Iwanan mo naman pang pagkain sa anak mo at saka pagpaaral sa anak mo. Pero ito iba ito Ngayon na ako nakita ganito na 51 million ang yaman pero gumasta ng 112 million sa kampanya. So, pagsisinungaling talaga. At ito masakit, inamin niya. Kaya ang Commission on Election, iimbestigahan na siya. Kasi pwede siya kasuhan dito, pwede siya makulong dito, at pwede siya, dahil nakakulong na siya, syempre tanggal na siya sa pwesto effectively. At kuwanin siya, hindi na siya pwede tumakbo in the future. So no wonder, tahimik si Marcoleta ngayon, baka busy siya. Na nag-organisa, nilalakad yung mga nila, yung mga coup-attempt nila. Kasi kung matanggal nga si President Bongbong Marcos, tanggal na rin yan si George Garcia. Kahit constitutional officer yan, i-impeach nila yan or gagawan sila ng anuman bagay para itanggal yan. Yun. Sabi ni Leonardo DiCaprio, pwede rin i-disbar, pwede rin, kasama na yan. Sana meron mag-initiate na mag-disbar, Oy, by the way, yung mga nauna, thank you, si Dante Eboho, Emily Romero, Evangeline Chay, Happy Thursday daw. Si Jean Calonia, welcome back. Si Angelo Maglalang, si Vicky De La Paz, of course. Si Dante, si Pilosopong Mamay, Pilosopong Mamay, kahapon lang suot-suot ko yung shirt ni Pilosopong Mamay, best regards to your family, Nakilala ko ito si Pilosopong Mamay, Nagpadala ito sa akin ng mga andito ata, ipakita ko.
Marcoleta mismo ang umamin na nagsinungaling siya at papilosopo pa ang dating niya. So pakinggan natin, baka sinasabi niyo, o ba't galit ka lang kay Marcoleta? O pakinggan natin ha. Sa program niya yan, sa kwan mismo, sa Saganang Net mamamayan. 25, ha? Net 25, Iglesia ni Cristo. Radyo, station ng mga sinungaling. O, panoorin natin. Sabi nila, walang sound. Sandali. I-on natin yung... nagkaroon ng expenditure na ganito kataas. Ngayon, ang kanyang asset ay mas mali. Ano naman yan? Siguro sagutin na lang natin. So kung paano mangyayari ka, na napakalaki ng ginastos niya, wala naman siyang contribution na nakalagay. Sa contribution, sabi niya zero. Okay. Ngayon, kung pagbabatihan yung salin na, ganito lang karami, sobra-sobra yung contribution. Hindi ko expenditure. Doble. Wala siyang expenditure niya, 100 something million, 112. Samantala nga naman yan, nasa 52M. Yes. Diba? So, ipapaliwanag yun. Dokumento yan. Ganito yan, napakasila ng paliwanag din. Nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay sa harap ko ngayon. Ngayon, so, pero po, yung mga kaibigan ko, magbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Okay, thank you, Net 25, ha? Ibigan natin ito si Nelson Lubag ng Net 25. Thank you for this video. Dami daw siyang kaibigan. Dami, ha? Sabi nila ay nagkaroon. Tanong mo muna kami sinisclose ang identity. Sa napakaraming mga reasons. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Pinulungan mo siya, no? Baka ipitin. O kaya naman nagkatrabaho sa... Tingnan mo, napaka-lame. Napaka-lame ang excuse niya. Ipitin daw dahil Congressman ako nun kung kami po ay naniniwala na karapat dapat kang magarating. kalaban ni President Marcos. Pero very lame. Very lame ang excuse, ha? Kasi alam naman natin na posible pa nga nag-contribute, baka contractor eh. Kasi may kapalit yan, di naman pwede. Later on, sinabi niya na yun, na kumbaga wag mo na kami banggitin, pero meron kang utang na loob sa amin, parang ganun eh. So may kapalit yun. So ang nagbigay nun, either tax evader, smuggler, o contractor. Tax evader, ayaw makuha siya ng gobyerno, mabisto siya na ang tax binabayaran niya mga 30,000 a year lang, ganun, or 100,000, ganun. Pero nakaka-afford siya magbigay ng 30 million, ganun. So, yun nagtatago. At pwede rin contractor na later on sisingilin siya sa mga kontrata, sa mga insertions. Pwede rin mga supplier, na mga medisina o ano. Hindi yan for free. Always may kapalit yan. Always exchange yan parang racket yan. Exchange of services yan eh. I'll give you this, you give me this, I'll give you this, you give me this. Ganon. So, hindi yan pangmamahal. At most of the time, kung nagsisingaling ang kandidato, kasi let's say, minsan umaabot doble yung campaign contribution kaysa yung kinakailangan. In fact, meron kang mga presidential candidate nanalo na hinahabol pa ng contribution kasi gusto ng mga negosyante o anuman mga taong may interes sa kanya na nandito na ang totoo. Bigyan sila ng pabor o bigyan sila ng pwesto sa gobyerno. Di ba? Meron official dyan, nagbigay ng 30 to 50 million kay President Bongbong Marcos. Ayun, nag-head ng isa sa pinaka maperang kwan ng gobyerno. Maperang ahensya, na kontrobersya pa. So, ganyan yan. At gano'n rin yung contribute kay Duterte. So,
meron pa nga dyan isang kandidato, senatorial candidate, na hindi ko na lang banggitin, na meron siya building, pero halos lahat ng mga cabinet niya napuno na ng pera kasi di naman nila pwede i-declare sa bangko yun, mabisto sila. Ang daming pera na tapos na yung kampanya, yung nanalo na tuloy pa rin sa pagbibigay ng pera yung mga gustong kumita rin sa kanila. Gusto kumuha ng pabor sa kanila. So minsan yan kung ang gagastusin mo 200 million pero nakukolekta mo mga 300, 400 million, or kung presidential campaign humasta ka ng 700 million pero nakakolekta ka ng 2 billion. Mga ganon mga ganon. Sobra-sobra pa yan. So kaya hindi nila dinideclare. Pero yung iba naman dinideclare, tulad si Cheese. At least dineclare niya yung isang contractor na nakabigay sa kanya ng 30 million. So unfair ito kina Cheese. Tingnan mo, naipit yung contractor, tuloy naipit. Centerway ba yun? Centerway Construction, tuloy naipit. Dahil sa SOSE, sa Statement of Contributions and Expenditure, na required ka mag-submit, panalo or talo, required ka mag-submit sa COMELEC kung magkano ang ginasta mo at magkano doon contributions, kung magkano doon pera mo. Ang malaking problema dito kay Marcoleta, sure na siya na hindi siya masilipan. Kasi alam niya, andon yung BFF niya, si Samuel Martires. Akala niya, yung papalit dito, itatago pa rin yung mga salin. Ngayon, nabulgar na lahat. Paano na si Marcoleta? Pistado na. Wala siya halos sa legal defense. Ito, very lame itong depensa niya. Kasi unfair ito sa mga iba, kay Joel Villanueva, na tumanggap rin ng 20 million dito sa kapitbahay ko. In fact, kahit kapitbahay ko, alanganin rin kasi siya ang nagbigay So kung lahat rin yan gusto, hindi mabanggit sa SOSE, Statement of Expenditures and Contributions. Pero hindi nga dineclare pa rin nila. Ngayon, naipit sila. Unfair ito sa kanila. Yung wala naman na-declare, ni isa wala na-declare si Marcoleta. Sabi niya ang dating kampiyon, ang kapal ng mukha ni Marcoleta. Sige, tuloy tayo. Ang kapal, genius daw. Sa batas, half-baked daw. Yung impeachment, ngayon siya palang half-baked. Hindi lang half-baked, actual lies. 52 million lang ang net worth, bumasta na 112 million. Paano math niyan? Math is not mating. Math is not mating. Sinabi, tanggapin mo ang mga ganito. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa akin. Sana mo muna kami sinisclose ang identity. Sa napakaraming mga results. Maaaring halimbawa, yung kumpanya niya ay baka makita ng administrasyon. Tinulungan mo siya, baka ipitin. O kaya naman nagtatrabaho sa gobyerno, may mataas na katungkulan. Kasi mga kaibigan naman ang talaga. Pwede ba yun? Hindi mo ibigay. Kaya na, hindi mo mga ito. Nililid down ko yung president. Di ba? Okay. Ito lang ang kanilang pakiusap. Kasi kailangan igalang mo yung kanilang pakiusap. Tinulungan tayo. Nagtiwala sa'yo. Gusto kanilang manalo. Dapat ka sa Senado. Ang pakiusap ko lang. Sino na sabi yan? Huwag mo na mag-disclose ang identity ko. Okay. Talagang tinulungan nila ako. Iba't-ibang mga kaparaanan, iba-ibang ganito, iba-ibang halaga, ibang ganyan. Kaya kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na tutawagin na deed of acceptance of donation. Marcoleta yan. Binigyan mo ko ng ganitong halaga. Isa ka doon sa kaibigan ko. Isang Iglesia ni Cristo. Mapipilitan ako doon
sa punto na yun, ilagay ko yung pangalan ko kasi nandun ko eh. O edi ngayon eh, ilabag ko yung isa-isang kahilingan mo sa akin. Tama? Oo. Okay. Magagalit ako. Ngayon, ang sabi nila sa akin, tama na yun, bravo, di contribution to eh. Hindi, sabi na, binigay ko nga sa'yo, contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituloy mo na lang na utang, sabi niya. What? No. Utang lang, basta utang na hindi mabayad. Utang na loob. Kung nanalo ka, for example, na-contribute sa'yo sila Diskaya. Kung manalo ka, tulungan mo sila makakontrata. Yun lang yun eh. Yun lang yun. Utang na loob. Siya mismo, inamin tit for tat. Ha? Palit ulo lang. This one for you, this one for me, this one for... Ganun lang yun. Transactional politics. Tawag nila. Hindi, utang na loob eh. Kaya dahil sa hindi mo pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko zero in contribution. Ang nagmamagaling Nakikita ko ngayon, na abogado, Marcoleta. kapag hindi ko nilagay, kapag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, That defeats the whole purpose of the law. Kasi kaya nga meron law on SOSE para alam kung sino ang... Tinan mo ngayon, si Joel naipit na. Villanueva dahil sa contribution sa kanya. Kahit itong anak ni Marcoleta, di ba, na vlog natin, finance by a contractor rin. So, na hindi na isa rin na ipit sa mga flood control issues. So, ganun ang purpose ng law. Gusto malaman kung sino nag-contribute sa'yo, tama ba yung gastos mo, hindi ka ba lumampas sa allowable gastos mo, electoral expense, at sino ba ang nag-contribute sa'yo na pwede ma-conflict of interest situation, tulad kay Chis Escudero. Kung ma-found out na ito palang contractor, Centerways ay gumawa ng mga projects niya. Kasi dumaming project ito eh. From 7 lang ata, naging 30, 40 nung nanalo si Chis. So ito ang purpose ng batas. So sa sinasabi ni Marcoleta na pwede hindi i-declare dahil malaman ng identity, binabaliwala niya yung batas. Mawawala yung saysay ng batas dahil binababoy niya yung batas, lawmaker pa naman siya, lawyer pa naman siya. Kaya dapat rin ipadisbar rin siya dito kasi kagaya kay Duterte, siya rin mismo ang gumawa ng parang extrajudicial confession. Parang talaga yung idol niya na inamin sa Senado na totoo yung mga DDS, Duterte Death Squad, at kasama si Pato at yung mga general na nandun. O, di ba? So, ito galing na sa kanya, kaya gagalaw na dito ang Commission on Election. hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay mo sa akin. Kasi iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tinago ni Cognante. Tingnan mo nga naman ang buhay mo. Nanalo na, kumita pa. Kaya ko naman yun. Kasi kinagpira nila sa akin. Kailangan gastahin ba yun? Hindi pwedeng hindi ko gastahin. Sapagat binigyan nila sa akin. Sapagat gusto nila tinalo ako. Kaya tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron pong batas, Nelson. Na magsasabi, yung pilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ko ng batas. Ayaw mo sumagot. Yung pagpapain ng SOSE. SOSE. Batas SOSE para kayong SOSE. Kailangan ilagay mo doon. Kailangan talagang... Lawmaker. Hindi ko gastahin. Sapagat binigyan nila sa akin. Lawmaker, lawbreaker. Sapagat gusto nila tinalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron pong batas, Nelson. Na magsasabi, yung pilitin ko silang i-disclose. Bigyan mo ko ng batas. Ayaw mo sumagot. Yung pagpapain ng SOSE. Kailangan ilagay mo doon kung may contribution ka o wala.
pinapanatili nga nilang huwag mabunyag ang identity. Yun ang pinanindigan ko. Ang sabi nila ay Nakakatuwa, mas magaling pa sa kanya yung kaibigan kong reporter si Ito ano yung Nelson narinig. Lubao. Sabi niya, bigyan mo ako ng batas na nire-require, ilagay ko yung, i-disclose ko yung pangalan nila. Sabi ni Nelson Lubao, Sir, yung SOSE, statement of contributions and expenditure. SOSE! Parang wala kang alam sa batas o talagang pastos ka lang talaga. Pastos ka lang talaga sa batas dahil alam mo, kwan ka, Diyos ka. Diyos ka, bata ka ni Duterte, Diyos ka. Kwan ka beyond the reach of the law. Kaya eto, buti na. Buti dito, base sa pahayag niya ito, gagalaw na ang Commission on Election. Sabi ni COMELEC Chairperson George Garcia, hindi nila binibili, hindi excuse yung sinasabi nila. Yung sinasabi ni Marcoleta na pwede hindi i-declare dahil lang ayaw ng mga contributors mag-declare. Sabi ni George Garcia, in a text message sa mga reporters, sabi niya, and I quote, everything must be declared. Everything must be declared. Kahit 5 piso, kahit galing sa nagbebenta ng taho. Pero kung binigyan ka ng 5 piso, kung 5 piso tulong sa kampanya mo, i-declare mo yun. Sabi ni George Garcia, everything must be declared. Yan lang. Pagkatapos sabi niya, sisimulan na nila yung investigasyon dito sa bagay na ito. Dahil clearly, nagsinungaling si Marcoleta through his SOSE at ngayon inamin niya nagsinungaling talaga siya. At sabi naman itong si Danilo Araw ng convener ng head ng convener group na Kontradaya, ang explanation ni Marcoleta raises more questions. Kumbaga mas lumala yung sitwasyon niya. Sabi niya, he claims not to violate any laws, but he should remember that filling out official documents should be truthful. Part of the certification of the SOSE contains these words. Ganito nakasabi sa SOSE. I hereby certify that I personally prepared this document and know the full contents, and that all information contained herein are true and correct. So, yun. Lahat SOSE ng yan, information true and correct. And then ngayon, inamin niya, nagsinungaling siya. Sinabi niya, wala na contribute. 0 contributor. Tapos ngayon, sinasabi niya, sinungaling! puro contribution para yun, 112 million. Wala siyang sariling pera doon. So, sabi na ni Araw, declaring 0 contribution is neither true nor correct. Dagdag pa niya, to say that his friends prefer to remain anonymous is just a convenient excuse not to be transparent. As a lawyer, he should know better. As an elected senator, he should know that what accountability means. Right now, it is proper for the likes of him to be investigated and to be penalized for what he has done. So, sabi niya, dapat ang COMELEC habulin na talaga and apply the full extent of the law. Tanggalin, kasuhan siya, tanggalin siya sa pwesto, and then ikulong siya. Yan, At to be perpetually banned from running office na. So, yan, As a lawyer, at nakakatuwa, meron pa naman rally sila for transparency. And yet, itong si Marcoleta! itong si Marcoleta, galit sa transparency. Isang Sabi sinungaling! ni Maria Javier, tama po yan, Sir Bob, because
I have 3 term in barangay Kagawad. Lahat po ilalagay mo yan sa SOSE, bahay, appliances, jewelry, and others. O tingnan mo. O yan. Yan na barangay Kagawad lang yan. Si Maria Javier. Grabe ka talaga, Marcoleta. Bastos ka talaga sa batas. Bastos, binabastos mo talaga. Akala mo the law doesn't apply to you. The SOSE doesn't apply to you. So we will follow up this issue. Grabe to. This is a grave sin to the Filipino people at sana isa na ito sa mga dahilan na matanggal na siya sa pagka-senador. Yes! We don't need him in the Senate. So hanggang dito lang tayo. Kung narinig nyo, maingay na yung kwan ko, yung sugar tester ko kasi nasobra na naman yung sugar ko. So, mag-inom muna ako ng metformin. Okay? So, thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. And see you in my next vlog. Maliwanag. Sabi ni si Antikristo Marcoleta, nag-iusap yung nagbigay ng pera sa kanya, wag mo na akong ilagay. So, alin bang dapat masunod? Ang SOSE o yung nagbigay ng contribution? Yan. Makikita nyo ang kayabangan. Sobrang yabang. Akala mo ko sino? Pero, isang sinungaling, si Marcoleta, na miyembro ng Iglesia ni Cristo, na itinatag ni Yumao Felix Isagon Manalo or Felix Manalo Isagon na Antikristo. Bakit ko nasabing Antikristo po sila? Ayon sa Biblia, babasa tayo ng Biblia. Ganito ang nakasulat sa Biblia. Bakit ko nasabing Antikristo ang Iglesia ni Cristo na tatag ni Yumao Felix Manalo? Unang 1 chapter 5 verse 20. At nalalaman nating naparito na ang anak ng Diyos, si Jesus po yun. At binigyan niya tayo ng pangunawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo nasa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. So sinabi ni Juan, si Jesus ay tunay na Diyos. Ngayon, ayon sa doktrina ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumao Felix Manalo Isagon. Ang totoong apelyido niya ni Isagon. Maliwanag ang sinabi ni Juan, tunay na Diyos si Jesucristo. Sa kanila kasing doktrina, si Jesus taho, hindi Diyos kailanman. Kaya sila Antikristo. Isipin nyo, yung miyembro nila, abogado, senador gayon, dating kongresista, ng party list ng Iglesia ni Cristo, nagsisinungaling. Hindi niya nilagay yung mga nagbigay sa kanya ng panggasto sa kanyang eleksyon. Nang dahil iniling lang nila sa kanya na, wag mo na kaming i-describe o ilagay dyan. No one is above the law. Ang sabi ni dating senador at mayor Alfredo Lim ng Maynila. Sige po, hanggang dito na lamang. God bless us all. Sana meron kayong natutunan. Huwag kayong magtiwala sa Iglesia ni Cristo. Huwag kayong maniwala yung peace rally. Hindi totoong peace yan. Kaguluhan ang dala niyan. Bakit? Tingnan nyo sa mangyayari. Traffic dito, traffic doon. Sa Luneta, kanilang rally 3 araw. Pero naman sarilang, ano ba yun? Philippine Arena. Ba't hindi sila doon magsumiksik? Bakit pa yun, pati, alam nyo, nakakaano na eh. Dilikas sila ng traffic. 3 araw.
Anong pinaglalaban nila? Ayaw nilang makante ang kanilang mga dinalang senador at kongresista na ngayon ay sumasabit na. Oh, ayan si Bato, si Bongo, sino pa? Yung Leonardo. Oh, at iba, at marami pang iba susunod yan. Sige. God bless us all po. No? Inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista, isa po akong Kristiyano. Totoong Kristiyano. Yung peking Kristiyano yun. Yung ISC ni Manalo, peki yan. Sa diablo yan. Kaya antikristo sila. Bye-bye.